magandang gabi sa inyong lahat at panoorin natin yung kay Alice Go. Comment down below kayo. Dahil ito na nga, ginigisa siya ng Kongreso na spy ba talaga siya o ano. Yan, ang ating komento dito. Panoorin muna natin. Kilala mo ba itong si Xie Zhijiang? Hindi po, Your Honor. Hindi po, okay. Hindi ko po siya kilala. At sana po, Your Honor, Mr. Chair, makuha ko rin po yung details. Gusto ko po magdemanda. Hindi ko po sila kilala. 我和你跟我是不可信的，我们两个人你看一下，想不被灭口了，就把真相呢也告诉全世界。 Totally po, hindi po ako spy. Hindi ikaw yung nasa picture. Hindi po ako spy, hindi po ako nasa picture, at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Definitely, hindi po ako spy. Okay, relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun din po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Okay, relax lang. Nako. Miss Alice, aware naman po kayo that you're still under oath. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Jim, please. And Your Honor, I cannot disclose too much because I have 8 pending cases po at the court din po. Okay. Nako, dami pala. Alam mo ba yung may mga statements kayo na nasabi nyo dati sa mga previous hearings in both the Quadcom and the Senate na naging natuklasan na kasinungalingan? Tama po ba? Nako. Anong pong statement po, Your Honor? Well, the nationality, your parents, and the like. Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Okay. Pero now that we're here and almost closing on this na rin, willing ka ba na magsalita ng katotohanan sa Quadcom na ito? Your Honor, ano pong question po? Willing po ba kayo na magsalita ng katotohanan sa Quadcom na ito? Now, Siyempre. matapos na itong lahat. Opo, Your Honor, I have pending cases po at the court. So, anything po na sasabihin ko po dito sa Quadcom may use against me. So, Okay. opo. Alright. Pero even if na alam mo na may alam din yung Ministry of State Security, willing ka rin ba na mag-confess ng katotohanan sa Quadcom na ito? Your Honor, pa-specify ko po sana yung question po. Yeah. Para I know paano po din po ako makahelp po. Okay. Sige. I'd like to direct your attention po sa ating screen. Can we please flash? Kilala mo ba itong si Xie Zhijiang? Hindi po, Your Honor. Hindi po. Okay. I'd like to put that on the record, Mr. Chair, na hindi po niya kilala the person in question na si Xie Zhijiang. Nung nakarang mga hearings, and I'll just put this on the sideline lang because I will touch back on this one again, Mr. Chair. Nung nakarang mga hearings, sinabi niyo po sa Senado and dito sa Congress na ikaw ay Pilipino. Tama po ba? Yes po, Your Honor. And sabi niyo din na dito kayo lumaki. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Dito kayo ipinanganak. Tama po ba? Yes po, Your Honor. I have my Filipino birth certificate po. And dito din kayo, Pilipino din yung mga magulang ninyo po. Ang alam ko po, ang nanay ko po ay Filipina po. Okay, and yung tatay mo? Tatay ko po ay Chinese. Okay. Now, let's circle back a few years before, more recently, yung sa pagtakbo ninyo bilang mayor po. Ano ulit yung naging rason ninyo kung bakit kayo gustong or bakit kayo nagdesisyon na tumakbo bilang mayor ng Bamban? Your Honor, unang-una po, Short, ano siya ng... yes po, tatlo po kasi yung ano ko po, yung sagot ko po dyan. Isa po sa tatlo ay childhood dream ko po. Pangalawa po, sa Bamban po ko lumaki, gusto ko somehow makapag-share din po ng kung ano pong meron ako. Gusto ko rin po natulungan yung mga kababayan ko po. Pangatlo po, tinulungan din po ako ng former mayor din po namin sa town para sa kampanya din po. So, ibig sabihin, bata pa siya, no? Nakapag-isip na siya na tumakbo bilang mayor. So, talagang, malayo yung kanyang lipad, no?
Dahil makin bata ka pa, nakapag-iisip ka na tatakbo ka balang araw na magiging mayor, no? At naabot nga niya talaga. At yung isa pa, yung ginastos niya sa kanyang kampanya, yung galing daw sa negosyo niya. At yung sinasabi niya rito, yung nanay niya ay Pinay, no? Pinay, tatay niya Inchik. Pero may mga lumalabas nga na balita dito na si Alice Go ay umalis daw ng China, no? Nung kasagsagan ng kampanya yata. Tapos nag-congratulate pa nga sa kanya yung mga taga China, no, yung mga kapitbahay niya doon na ano daw, congratulations, no, isang Chinese na nagaling doon sa kanila, naging mayor sa Pilipinas. Yun ang ano diyan, no, yung pinag-uusapan doon sa China na isang kapitbahay nila doon na naging napunta sa Pilipinas, naging mayor. Kaya na congratulate siya, no. Tapos may isang lalaki dito na Chinese na nagpapatotoo na si Alice Go ay kasamahan, no, sa mga isa sa mga spy, no, na kasamahan din ng lalaki na nakulong na nga sa Thailand o Singapore man, no. At si Alice Go daw ay spy talaga, no, spy daw talaga siya, no. At doon pala sa China, bawal talaga pala ang mga pogo na yan, kaya mga sugal na yan, mga kung ano mga illegal. Kaya pala iba't ibang lugar sila kinakalat, no, para magtayo ng mga negosyo ng mga ganito. At isa na yan ang Pilipinas na pinagtayuan nila para magkaroon ng mga ganitong klaseng kalakalan, no, mga parang sugal, no. At isa na yung mga Pilipino na nadadala nila sa mga kanilang business na yan, no, madali makuha. Pero yun ang katanungan diyan, bakit pinayagan ito ng ating gobyerno noon pa na magkaroon ng mga pasugalan, mga illegal na yan, ano? Bakit nila pinayagan na makapasok samantalang sa China pala ay bawal, no? Grabe yung nangyari sa atin dito, talagang hindi natin alam. And saan kayo kumuha ng pondo para tumakbo bilang mayor? Ayan, oh. Your Honor, 37,000 po ang aming voters. Hindi po ganong kalaki. So, saan lang kayo kumuha ng pondo? Kasi kailangan ng pondo, di ba? Para magkampanya. So, saan kayo kumuha ng pondo? Your Honor, gumawa po ako ng pondo sa negosyo ko po. Okay. And ditong negosyo is... Your Honor, lahat po ng negosyo ko po, sinampahan po nila ng AMLAC. So, I invoke my right against self-incrimination po pagdating po sa business po. Okay. Can we show the next slide? Ito na. Gusto ko lang pakita. So, confirm niyo po, Miss Alice, na kayo po ito sa likod po ng Ford F-150. Ito pala, And ano yan to, si Cassie, Fiesta. na nakasakay din ng Can-Am. Ano ba yan? Riker Sport 900? Your Honor, hindi po yung campaign. Yan po ay town fiesta po namin. Town Fiesta lang. Okay. So, very interesting. Kasi from what I remember, kasi ako mahilig ako sa kotse, pero yung kotse ko is a 2003 Camry. And medyo may kamahalan din yung mga nakikita natin dito sa pictures. But sige na lang. So this was a fiesta naman din and very festive. Pero kayong dalawa yung nasa picture, tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. So you lahat ng mga funding na nakuha mo for your campaign, galing sa sarili nyo, sa businesses? Yes po, galing po sa sarili po lahat, Your Honor. Okay. Grabe, no? Now, you didn't ask for any funding from any Chinese Galing sa person, pugo yan. Filipino? Never po. Okay, sige. Filipinos po, may mga friends po na tumulong in kind, pero finances po, wala po. Okay, sige. Now, Mr. Chair, if you would allow me, I'd like to show a video to everyone. This is from Al Ayun na. Jazeera. And if I may, Mr. Chair, also request humbly that this may not be taken out of my time, as this is very revealing also in nature, if it's okay, Mr. Chair. Certainly. Thank you, Mr. Chair. Congressman Almario, the better Almario. Anyways, please, Comsec, can you please play the video? 我接收到很多这个通过 Ito yung nasasabi. 的这个机密啊， Ito spy 这 to 些 eh. 事情呢还和最高层那位呢有关系。我为什么会中国一定会遭到灭口啊？
Wang Fugui met Sher in prison and says he witnessed an attempted attack on him. 60-70个泰国人对我们10多个中国人进行那个无差别的袭击。为什么知道是针对佘志安先生呢？是因为这些泰国人相互说话当中，就是有在找佘志江，那个时间是他律师会见的时间，然后所以说躲避了这一次袭击。Thai prison authorities did not respond to our request for comment. Wang spent 5 years in jail battling charges related to credit card fraud before being found not guilty. He says he became good friends with Sher when they were placed in the same cell. He's now the custodian of many of the tycoon's alleged secrets. 他有在亚太上留下很多那个待解密的那些档案。目前收到他的那个 Nakulong 手 din 续 pala 所 to, 解 no? 密的那些内容，只是部分的内容而已，但是这些内容涉及到了那些国安人员的名单。He allows us to take a look. One file in particular catches our attention. Ayun, oh. It's Si a Alice daw dossier yan, oh. about Guo Huaping or Alice Guo. Ayun, oh. former Alice Guo daw yan. An embattled ex-mayor of a small town Ayan, in the oh. Philippines. Kilala nila. Now in police custody, Guo is being investigated for alleged ties to scam operations and money laundering. Nako. He's also accused of being a Chinese spy. Nako. 菲律宾的这个国安兵的，我用这个手机呢跟他通过话，当时呢还要 Sher says Guo once asked him to help fund her political campaign. 那我更不想得罪这个菲律宾政府，所以一直就特别没有给钱。Guo has repeatedly insisted she was born in the Philippines, a prerequisite for office holders in the country. But Sher's dossier lists China as her place of birth. Guo had previously claimed she's the daughter of a Filipino woman. But according to this document, her mother is a Chinese Nako, citizen Chinese pala yung nanay niya. Wen Yi. The dossier also lists a family address in China's Nako, Fujian meron din siyang address sa province. China. This is what our researcher finds when he visits the local office of the Chinese Communist Party. Local office, oh. At a nearby village, residents shown photographs of Guo recognize her as the daughter of Lin Wenyi. Diyan sila dati nakatira Same daw. name that appears in Sher's dossier. They say Guo was born here and only moved away towards the end of 2002. Nako. Sher says he has a message for the former mayor. 郭海平跟我是不可信的，我们两个你看看，曾经都为这个国安部卖命，你看看我的下场，要想不被灭口呢，就把真相呢就告诉全世界。 China's Ministry of State Security did not respond to our request for comment. Neither did Alice Guo Huaping. So, Mr. Chair, I'd like to point out to this committee that even if we have been making our own researches, pulling up our own inquiries, this is another source from a completely different party and is unrelated to what we do. Pero nagkataon that the person named Xie Kailum, who Xie Zijiang trusted with the encrypted files, showed to Al Jazeera that there is a dossier confirming that there are Chinese spies all over, at least in this case Myanmar, but here also in the Philippines, and undoubtedly shows Guo Huaping in the picture where she was born, even her mother, and the name of Lin Wenyi. Mr. Chair, again, we were told, kanina nagtanong tayo kung lumaki ba si Ma'am Alice dito sa Pilipinas, kung dito ba siya ipinanganak, kung Pilipino ba yung mga magulang niya. She first said na dito daw siya lumaki, which is false. Because paano malalaman or ma-identify ng mga tao doon mismo sa address sa Fujian
na nakilala nila si Alice Go Huaping as anak ni Lin Wenyi nung pinakita nila yung picture ni Go Huaping sa kanila. Number 2, tinanong natin kung saan ba siya ipinanganak. Nakita na nga. Doon mismo, she left daw late of 2002. Sabi pa ng mga tao na in-interview ng Al Jazeera doon mismo sa Fujian. And might you take note, Mr. Chair, na sa video, nung pinuntahan nila yung address na nakalagay sa dossier, sa encrypted dossier, is a local office ng Communist Party of China. So, Mr. Chair, I think that... Pero ito na nga, parang nagkalabo-labo na itong investigasyon nila kasi nga, di ba, sabi naman ng isang congressman dyan, nung bata pa daw ito, si Alice Go, na talagang nag-aaral dito sa Pilipinas, may dalawang nasa likod doon, nasa nagpicture ng school picture, may dalawang schoolmate daw yata doon na kilala niya si Alice, na dito nga nag-aaral sa Pilipinas. Paano nangyari na doon din pala sa China may mga kapitbahay na nakakilala sa kanya? Saan ba talaga totoo dito? Kasi nga parang pinaglaruan na tayo nila, Kasi nga kung dito siya pinanganak sa Pilipinas at dito siya lumaki, dito siya nag-aral, paano naman ang sinasabi ng mga Chinese doon sa China na doon din nandoon siya, doon siya lumaki. Pinaglaruan na tayo sa investigasyon na to. Parang ang patutunguhan nito parang lukuhan, parang lukuhan na lang siya kasi nga kung meron talagang magpapatunay dito na si Alice ay Chinese, dapat lumabas na Chinese national talaga siya, lumabas na at pumunta dito sa Kongreso o sa Senate para malaman, para matapos na to. Kasi nagdi-deny nga siya na talagang Pilipino siya. Pilipino siya, dito siya lumaki, dito siya nag-aral. Nakakalito na kasi ang sabi nga, may mga nakakilala sa kanya na may bahay sa China at doon siya lumaki, di ba? Paano nangyari yun na nandun sa China, meron siyang doon, may mga register siya doon. Tapos dito sa Pilipinas, meron din. Tapos ang sinasagot niya sa Kongreso ay hindi niya kilala yung lalaki na yun na nagpapakilala na umamin ka na Alice na magkasama tayo sa mga ganyan sa recruitment na maging spy ka dyan sa Pilipinas, spy ka ng China. At hindi niya talaga inaamin yun na spy siya, di ba? Kaya nakakalito na. Itong investigasyon na to, parang hahaba pa to. Mas mahaba pa to talaga kasi hindi pa talaga malalaman dito kung sino-sino ang tunay na magpapaalam sa Kongreso, sa Senate, kung ano talaga tong papel ni Alice Go bilang mayor siya, nag-mayor siya dito kasi pakilala niya Pilipino siya at yung mga taga-Banban naman ay nalito na rin na sana nalaman daw nila kaagad-agad kung Filipino-Chinese. Paano naman yan? Di ba, pagka magpa-register ka bilang tatakbo ka sa politika, kailangan Filipino citizen ka, di ba? At yun na nga, nakapasa siya bilang isang Pilipino dahil nga yung kanyang birth certificate ay Pilipino. Paano nagkagulo-gulo na sabi naman Chinese daw talaga siya doon sa ibang bansa, At sa birth certificate niya Pilipino. Paano nangyari 'yun? Paano nangyari talaga 'yun na pwedeng tumakbo ang isang incheck, 'di ba? Yun, doon pa lang malilito na tayo Malilito na talaga tayo kasi nga 'di ba, pag tumakbo ka bilang politiko, kailangan Pilipino ka talaga, born Filipino ka talaga. Hindi pwedeng mga ibang lahi dito,
Hindi pwede. Kailangan born Filipino. Doon pa lang eh. No? Doon pa lang nagkagulo-gulo na. Doon pa lang nagkagulo-gulo na. At pumasok pa itong isang chick na ito na nasa video na sabi ay yung birth certificate daw, nakalagay doon na Chinese talaga siya, tapos nanay niya Chinese, hindi Pinay. Parang parang nagkalabo-labo na talaga. Kaya tayo mismo malilito na talaga. At ito pa, kung ang tatay na Chinese, isang negosyante, bakit napili nila ang Pilipinas, no, na dito talaga manirahan at dito magtayo ng negosyo, samantalang pwede naman sa China, di ba? Pwede naman sa China magnegosyo. Meron talaga ditong ginagawa silang hindi maganda o sikreto kung bakit dito sila nagtatayo sa Pilipinas, no? Yun na nga sabi ng isang kongresistang babae dito, bakit nakakalusot daw ang mga Chinese na magtayo ng negosyo na walang binabayarang buwis, no? At bakit nakakalusot ito, no? Bakit lahat ng Pilipino nagbabayad ng buwis? Bakit sila, no? At doon nga sa migration, bakit bawal dun pumasok sa isang office na yun, bawal dun pumasok si yung Tony Yang na yan, pumasok bigla. Parang ang lakas niya, di ba? Parang ang lakas niya ang lakas ng loob niya pumasok doon, no? Parang may takot sila, no? Kasi alam natin, basta mga Chinese kasi mga mayayaman, may mapera talaga yan eh. Kayang-kaya nila magbayad. Kayang-kaya nilang paikutin lahat. No? Kayang-kaya nilang paikutin lahat. Kaya, hindi naman lahat ng Chinese ito lang yung mga iba na talagang bukod tangi, na talagang pag pumapasok sila sa Pilipinas, parang ginagawa nilang kalokohan. Ginagawa nilang aalipin, no, ginagawa nila utusan ng mga Pilipino, parang dahil sa pera. Kaya hanggang dito na lang, sana kayo na mismo humusga kung ano talaga ang papel ni Alice, no, bilang mamamayan sa Pilipinas. Ito ba'y manluloko o talagang nagsasabi siyang totoo na Pilipino talaga siya, no, yung puso niya sa Pilipinas talaga. Kayo na mismo ang bahala magkomento dito. Kaya like and subscribe na lang po sa ating channel. Kaya maraming salamat. Keep safe. God bless.